Andito po kami ngayon sa aming fishing site ni Kapartner Maron. Nangunguha po kami ng iba't ibang klase ng isda at alimango at alimasag. So kanina po sinet up na po ni Kapartner Maron yung aming crab traps. So kakakasa na po, bali 3 po yun. Ngayon naman po naandito po yung aking kapartner Lovey Dubs, nagkakasnet po para makakuha po ng isda kasi itong tubig po ngayon napakataas, high tide po siya, 2 meters po ang kanyang taas. So yung poste po ng ating jetty ay abot po niya. Kaya maganda po ang magkasnet ngayon dahil ganitong high tide po ay bababa po yung mga tubig. Pupunta po sila dito sa gilid. So matagal-tagal din po na hindi po kami nag-fishing. So ngayon po na long weekend po kasi holiday po sa Lunes. Nag-decide po si Kapartner Maron na pupunta ulit kami dito para po mangisda. Dahil sa matagal din po na hindi kami nag-ulam ng crabs, parang gusto yata po mag-ulam ni Kapartner. Kaya kinasa po niya yung 3 crab traps namin at ang pain po ng crab traps namin ay tig-isang drumstick chicken at saka isang herring fish. Herring fish po yung ginagawa po nilang tuyo. Maya-maya po konti makikita po natin yung ating mga makukuha. Sa dami po ng tao dito, dinala ko po yung aking bag dyan para iwas mawalan po. Kasi hindi po natin alam, iba-ibang lahi po ang nandito. Meron mga malapit po sa atin na mga singkit at meron mga singkit po sila. So ito, kung anong lahi po sila, pero puti po sila. So naandun po si Kapartner Maron, naghahagis po siya ng kanyang cast net. Kasi mas sigurado po na may makukuha kapag cast net po ang ginamit. So doon po ang pwesto namin kanina. Kaso nga lang po hindi po ako makakuha ng video kung hindi ako makalayo dahil naandun po yung aming mga gamit, yung aming munting kariton. So lumabas lang po ako para makita po yung ginagawa ni Kapartner Maron. Pero mamaya po, dahil po sa maginaw at iisa pa lang po yung aking jacket, hindi pa po ako nakakadoble ng jacket. Pupunta po ako mamaya doon sa aming munting kariton para magdoble po ng jacket. Maginaw na kasi dito, simula na po ng winter, kaya hindi po basta-basta mag-ano ka ng walang jacket. Puro naman dilis may nakuha po siya, live bait po, dilis na malalaki. So nilagay po muna niya doon sa lalagyanan niya para pag
halimbawa uuwi na po kami, hindi na po namin siya gagamiting pain. Pwede pong iuwi yun. Kung alam nyo po yung malalaking dilis dyan, dyan mo namon nga dadakkel. Kasi dyan naala na tatay. Ngamapan na kano i-check di jay crab trap ni no ada karganan. So punta po tayo doon kung para makita natin kung meron na po siya nakuha. So itong mga to, yung mga singkit na malapit po dyan sa ating bansa o yung naandon, singkit din po. So ito po ay libre po ang tao na pupunta, hindi lang po meron ay dyan nakuha nila sapsap, nakakuha sila ng sapsap. Tapos yung iba naman po gumagalaw yan yung ano nila gumagalaw. Gumagalaw, hindi nila binabantayan yung kanilang fishing rod. So anybody want some music? Wala pa po. All good? All music? Yeah. Music coming. Makaka-copyright na naman po ako dahil may mag-ano ng kanyang musika. Hanggang doon po. Yan po yung daungan ng ferry kung saan sumasakay po yung mga taong papunta ng Uchimudlo Island. Thank you for watching, Gaya. Salita ako ng salita dito. Thank you for watching. Manang Rosemary Tangalin. Rocky Galvez. Nagpa-music na po sila doon. Mamaya makapiright na po ang aking live video. Ay, may nakuha po siya. Ano kaya yung nakuha? Pero pasok kaya? Ay, oo, pasok. Ganito po ang sinasabi namin. Mare-recognize mo po ang sand crab kahit hindi mo po tignan yung tiyan. Ito po ang itsura ng babae na sand crab. Ang sand crab po na babae, yung hindi po shiny ang likod. Hindi po kagaya ng lalaki. Ganyan po ang lalaki na sand crab. Kaya kahit tignan natin, ayan po, lalaki po talaga. Ito naman po, babae. Ayan. Kumbaga, bakla po yan. Ganyan ang sinasabi kong bakla, pwede yan, Han. Pwede. Ay, kaso, undersize po. Pero yan, pasok sa sukat dahil ang legal size po ng ating sand crab, 11.5 centimeters. So, yung ano po, binalik po niya yung maliit at yung malaki po ay kukunin po namin. So, ganito po ang ginagawa namin kapag kami ay natatakam sa crabs. Tingnan kung gaano kalaki. O, yan laki. Nasa 15 o 13. Ganun po ang difference ng babae at saka lalaki na sand crab. Sa likod po ng shell natin makikita ang babae at saka lalaki. Ang babae po, kumbaga as in brown po yung kanyang likod, yung shell. Pero ang lalaki, makikita mo po yung design po ng likod niya na maliwanag. So, susukatin po natin kasi kailangan ang sukat po niyan is 11.5 centimeters. So, ang from tip to tip po, nasa
Nasa 15. 14. 14.5. Sabi ko na nga sa'yo, nasa ano eh. Hindi po natin pwedeng kunin yung undersize. So, lalagay po muna natin doon. Hindi kaya yan makuhulog. Unang kuha po namin yan kasi kanina, bago po kami kumain po muna kami dito. Yan na po yung munting kariton na ginawa ng aking ka-partner. Madami pong nabibili ng mga cart dito, pero dito po kasi madaming mga kahoy na naiuwi si Habi na galing ng trabaho, kaya ginawa na po namin yung aming kariton. So yan po, ganyan po ang itsura ng lalaki na crab. Pero pag babae po, 14.5. pero yung babae po, brown po ang likod. Yun ang difference ng ating. Hindi, kahit na anong oras, pero syempre kanina kasi, nag-overtime po si Habi ng kalahating oras. So pagdating po niya, nagpahinga. Ako naman po, busy naman po sa aking pag-YouTube. Kaya sabi niya mas maganda pag high tide. So ang high tide po kasi kanina is 6:42 PM. So sinadya po namin na high tide dito para mas madaming makuha. Pag low tide kasi mababa yung tubig, wala kaming makukuha. Lalo na yung mga crabs. Mas maganda ang crabs kasi pag mataas ang tubig bago mo ikakasa yung ating crab traps. So, mas gusto rin ni ka-partner na pupunta dito ng magdidilim kasi nga po mas exciting daw kaysa yung sa hapon. Kasi meron po yung winter nga po dito, pero meron yung time na mainit po sa hapon. Kaya mas maganda po kahit maginaw, at least hindi po yung as in diretso ang init sa skin. Pero yung pusit, yun ang proven namin na pag ang pusit ay gabi at kailangan meron kang spotlight talaga o ilaw na ganyan. Iilawan mo yung yung tubig bago mo ibababa yung ang tawag doon han, yung artificial na bait na shrimp. So yun ang panghuli po ng pusit. Ayan po ang tinatawag na sabiki, yung sunod-sunod po na taga na maliliit. Ayan po, sunod-sunod po yan. 6 na sunod-sunod na maliliit na taga winobabasit na sima. Iso iti pangala iti galunggong winodagay babasit nga sida nga babasit tingiwat na. Yung mga isdang maliliit po ang bunganga. Kasi kung gaano kaliit po yung taga natin, yun din po ang bunganga ng isda na makukuha. So, salamat sa nanonood. Manang Rosemary Tangalin, Rocky Galvez, Evelyn Asio. Thank you for watching. And Mate Verde Rosita. Salamat sa panonood. Ito lang po ang hobby ni ka-partner, ni Lakay. So, ang ginagawa namin, tuwing free time po, pumupunta po kami dito. Hindi lang po kami ang naandito. Kumbaga, libre po ang pumunta dito, kahit sino. Kahit anong oras, kahit magdamagan, pwede po. At libre. Hindi po kagaya ng ibang lugar o countries na may bayad po ang pagpasok sa kanilang fishing site. Pero dito po,
Basta as long as yung rules po nila ay hindi nyo nilalabag, libre po kayong pumasok dito. Wala pong bayad. Basta wag lang kukunin yung bawal na isda at saka yung undersize. Minsanan na ang paglalagay ng painhan. Minsanan na yung paglalagay mo ng pain. Iganyan ko muna to para hindi magsabit-sabit yung mga maliliit na taga. Hindi inayos ko. Kasi siniset up po niya yung kanyang fishing rod na pangmalakihang isda. Ang papain po niya yung buhay na herring fish na nakuha niya kanina. May nakuha kang hipon? Ay, oo. Kaya mas gusto po namin pumunta dito ng gabi. Magpapalipas sa oras po sa gabi. Pero maya-maya, pag bumaba na po yung tubig, uuwi na rin po kami kasi malapit lang naman po dito. 30 minutes drive lang po ito sa bahay. Stop on it? Oh, let's get to where you want to go. Check your rating under 2 minutes. Stream now. Ito po, itong Victoria Point Jetty na to, parang terminal po ng mga ferries. Anuhan? Terminal po ng ferries ito. Ito naman po yung passengers waiting area. Ayan, nakuha po niya kanina yan. Hipon, buhay, kaya ipapain po niya para sa malaking isda. Gumagalaw-galaw pa. Well, somehow he managed to get the hook and sinker. Nasa gitnang silangan niyang mga yan. He basically gets that. Itong mga to, sasakay po sila ng ferry. Itong mga to. Kasi ang mga bahay po nila doon po sa island. Sa Cuchimudlo Island. So matagal-tagal din po na hindi ako nag-live dahil nga po tinry ko rin po ang mag-YouTube, pero salitan po ang ginagawa ko dahil wala naman pa po akong ginagawa dito. Kaya ang pinagkakaabalahan ko na lang po yung aking pag-YouTube at saka syempre yung pagsilbihan ang aking mahal na asawa. Sigurado po kasing may makukuha kayong crab kung meron po kayong gamit na crab traps. Kaya po tingnan nyo po yung aming nakuha sa unang crab trap. Meron na pong pasok na lalaking sand crab. Ano yan? Kakaset ka? Hindi ko maaanuhan. Improvise po yung aming kariton. Mas matibay po dahil na-screw po. Lahat yan may screws. Ang laki rin, no? Yung manok po, ayan, pangpain po ng mga, yung sagiki. Mas gusto ko po kasi yung ganyan na ipain sa sagiki, yung manok, yung kanyang, yung breast part. Kasi makunat at hindi po basta-basta nakikila. Yan po talaga ang pangpain ng sabiki.
kung gaano kaliit po yung taga or sima ng ating sabiki, yun din po kasi ang ilalagay natin kung anong size po yung ating pain. May mga sabiki rin po kasi na malalaki ang taga. Pero ang sa amin po, yung talagang pang maliliit na bunganga ng isda lang po ang kinukuha namin. Kagaya po ng sapsap at saka galunggong. Pero ang nakita ko po dito kanina na nakuha nila is sapsap. So kahit sapsap po, kung makakaipon po ng maraming sapsap, okay na po yun. Dahil pag pumunta po tayo sa Asian market at saka sa groceryahan, ang ating mga seafoods po ay mahal. Kaya minamabuti po namin na kami na lang po ang manguha dahil po sa hilig naman po ni ka-partner, hinahayaan ko na lang po. Todo suporta po ako sa kanyang kagustuhan kasi kami na po parehong nabebenefitan na may ulam na kami na libre. Nag-ano pa siya, kumbaga yung kagustuhan niyang mangisda natupad. Napagbigyan ko pa siya. So, ganito po yung nakuha nila sapsap. Ito po, yung sapsap nila. Oh. Yan. Marami pong ganito dito. Kasi yan, sapsap po. Pero pag lumaki po yan, pampano. Pero aalis na po sila. Nasa taga-gitnang silangan po itong mga to. Naaalis na. Dito po kami nakakakuha ng maraming hipon. Masyadong mataas po yung tubig. Tignan po natin yung tubig. Nandito na po sa stairs. Yung tubig mataas, no? Ang ganda po ito. Daungan po siya ng ferries. Ayan po papunta po dito yung ferries. Pauwi po yung mga galing ng island. So dito po siya bababa. Doon po yung pintuan ng ating jetty. Doon po niya ibababa yung mga pasahero ng ferry. Ang aking ka-partner, para naman siyang mangingisda. Kahit hindi. Ayan po yung ferry. Inuwi na niya yung mga taong galing Cochimudlo. Ayan. Alam, bilis nung ay nag-rubber po doon. Bilis niya. Then, doon na po yung ating ferry. Yan na po yung ferry. Bababa na po yung ating mga pasahero. Maya-maya, bago aalis yung ating ferry, meron ulit mga tao na pabalik po doon. Ay, sandali. Ayun po, pababa na po sila. Pag nakababa po lahat yan, mga iba naman po ang sasakay pabalik po sa Cochimudlo Island. Yan. Kaya nga po sabi namin,
itra-try rin po namin ni ka-partner ang pumunta sa island. Sasakay din po kami dyan at pupunta kami doon para makakuha po ng malalaking isda. Dahil hindi pa po namin na-try pumunta doon sa island. Hanggang dito lang po kami. Ayan po yung mga pasahero. Ayan. Thank you for watching, Lola Luz. Ay, may nakuha na siya. Ay, sap-sap. Ayan. Bottom rib. They taste good. Yeah, bottom rib. Big dog. Paglaki daw po niyan is pampano. Kinain niya ng todo. Eh, yung ano mo, yung long nose mo. Ayan yung scissor, oh. Sandali. Oh. Isisurin mo. Kasi kinain niya ng hanggang doon sa hasang po yung taga. Kaya ang ginagawa po namin minsan, pag ganyan po ang pagkakakain niya sa taga, tinatanggalan na po namin siya ng hasang. Ayan. Kartibo. Ay, kumaguludong scissor. Tanggal. Sumasabit. Kasi meron pa yung pain niya eh. Sasabit sa may hasang. Nasabit. Sayang kasi yung taga eh. Ang laki na. Oh, ang laki. Ganyan po, madami po dito. Kaya na, ang sarap-sarap. Ay, may nakuhang crab. May sumabit sa kanyang bait. Madami po dito. Kaya dito po kami pumupunta kasi as in madami po talaga. Ha? Pero hindi yata pasok sa ano yun, Han? Ano? Maliit na. Pasok na yon? Lalagyan po ulit niya ng pain yung isang natanggal para kumpleto pong 6. Kasi ang taga po ng ating sabiki ay laging 6 po. Sayang po pag walang pain yung isa. Ang una po nilang kinakagat yung pinaka po sa unahan. Ayan na. Ayun na, pinapakita niya yung crab niya sa mga tao. Nilagay, sinoli niya kasi hindi po pasok sa sukat. Maliithan, hindi pasok.
Shout out pala kay Sis JM Dang. Nandito kami sa fishing site namin para mangkuha po ng mga isda. Malilibre po kami. Kaysa po lahat po bibilhin namin ang mahal. Yan po na kakarga na po yung ating ferry. Kaya babalik na po ulit sila sa Cuchimudlo Island. Tapos meron naman pong ulit isa na papunta dito. Ayun. Pero motorboat po yun. Motorboat ng mga taga rito rin. So yung ferry na po yun, nakakarga na naman po, babalik na naman po sa island. So after 30 minutes, may madadala na naman siya dito na mga taong pauwi. So dito na naman po dadaong. Pero once po na time na po na magsara ito, 10:30, isasarado lang po nila yung pintuan diyan. Pero libre na po itong mga taong nag-fishing dito. Bawal lang po doon sa loob mag-fishing. So hanggang dito lang po kami. Pero at least marami po kaming nakukuha dito sa may labasan. So yun po. Yan po yung pag-difference po ng lalaki na crab. Ayan po yung lalaki, pero pag babae po, brown po ang kulay ng shell niya. So kahit hindi po natin tignan yung tiyan ng ating crab na alimasag, madidistinguish na po natin o marerecognize natin ang babae sa lalaki. So ito po ay nasa 14.5 centimeters. Pasok na pasok po sa legal size dahil ang legal size po ng ating alimasag ay 11.5 centimeters. Yan po. Magdamagan po ito, mamaya may aalis pero may babalik din po. May mga bakante pa po kaming fishing rod dyan, di pa po na ikakasa. Pero mamaya, pag pahinga po konti, ako naman po ang magkakasa ng aking fishing rod. So shout out pala sa lahat po ng mga nanonood. Good PM, Bro Carlos Corpus. Salamat sa panonood. Kay Sis Ninuchka Palabay. Thank you for watching. Kay Ma'am JM Dang. Shout out. Kay Ma'am Luz Rimando. Thank you for watching, Lola. Kay Sis Verde Rosita. Salamat sa panonood. Sis Evelyn Asio. Rocky Galvez, at kay Manang Rosemary Tangalin. Salamat sa panonood. Thank you, sis Ninuchka Palabay. You too, keep safe. Ayan po, yung aking kapartner na mekaniko, mangingisda pa. Wave ka nga, Han. Hi. Ay, nako. Nagpatugtog naman ng musika dito yung aking
aming mga kasama. Mamaya makopyright po ako. Pero at least bago po sila nagpatugtog, tinanong muna kami kung okay lang ba magpatugtog daw. Meron na, may nakuha na kami, Bro Carlos Corpus. Ayan, kadarating lang po kasi namin. Ayan, sapsap po. No di makul kano dahil pag lumaki daw yan, magiging pampano. So, isang ganyan, tapos itong sand crab. So, isa pa lang po na crab trap ang nakita namin sa sand crab na yan. Pero itong sapsap na to, kumbaga pampano kung tawagin dyan, nakuha lang po namin ng sabiki. Sabiki lang po siya sumabit. So, kadarating lang po namin dito, kami kanina lang. Kumain muna bago po kami nag-set up ng mga fishing rods na gamit namin. Plus, it's easy to pack up. Actually, last time I fishing, I bought my niece down here before they shit it up. Yeah, we bought a fucking flounder, a little flounder about that big. That was last time I went fishing on this jetty with my niece, who's now fucking 22 or 23. He's back until about fucking 12 years old. Oo, bro. Masarap daw ito kasi nagpapaksiw kami ni ka-partner. Ganyan din po yung prinito ko nung isang araw. Kaya natikman namin as in malaman po yung fish na ganyan. Tapos hindi po siya matinik. Kumbaga ang tinik lang po ng ating isda na yan, yung sapsap na ganyan, sa gilid lang po. Pero sa gitna wala pong ka-tinik-tinik. Kaya marami pong pumupunta dito na iba't ibang lahi dahil open area po ito for fishing. Walang bayad, walang entrance fee. So hindi po kagaya sa ibang lugar, meron po silang entrance fee. Meron po silang bagay. Meron po silang bayad. So kung at saka napipili lang po daw ang isda na kukunin nila. Kung hindi po daw season yung isda na makuha nila, isusoli nila. Yung season na isda lang po ang pwede nilang iuwi. Hindi kagaya dito, kahit anong isda, basta nasa legal na size, pasok sa size. Yuhan Ultra Low Carb. Great taste with less than 1 gram of carbs. Oh, how good. It's Brisbane's time for new news. We deserve news that reflects who we are, what we're becoming. Stories of progress and optimism, of community and change. It's Brisbane's time. Start reading at brisbanetimes.com.au. Ang ganda ng music nila. Dito rin po kami kumuha ng yung pinost ko po na malalaking hipon at madami, yung 8 kilos po namin nakuha nun. Dito po namin nakasnet po yun. Opo, may sizes po dito, may legal po na size ang mga isda dito.
Pero yung galunggong po, wala pong legal size yun, pero may bag limit po siya. Bag limit, ibig sabihin kung ilang piraso lang po ang isang tao. So kung ang galunggong po ay walang size limit pero merong bag limit, yun ay 20 na piraso isang tao. So pag dalawa po kami ni kapartner, 40 pieces na galunggong sa isang araw po. Sa susunod na araw ulit, kung gusto mo ulit pumunta dito, ganun din po ulit ang bag limit ng ating galunggong. Yung hipon po, wala pong size limit, bag limit po ang meron, pero mas madami po kasi syempre malilit po yun. 10 litro po ang dami ng ating hipon. At pag dalawa po kayo, 20 liters po ang maiuuwi. Para kahit ma-checkpoint po tayo sa daan, kapag legal po ang kinuha natin at kung gaano kadami po, wala pong problema. Mahirap po kasi yung anuhan mo dito ng tawag doon, yung hindi legal ang iuwi mo kasi once na natsyempuhan ka po sa daan, wala po, sayang. At mape-penalty po tayo. Bakit? Anong nangyari? Nalagot? Ha? Nalagot? Opo sir, libre po ang nauulam namin dito. Kasi once nabibilhin po namin lahat yan, mahal po dito ang isda at mga ibang klaseng seafoods. So minamabuti po namin dahil po sa hilig ni kapartner po na mangisda o mamiwas, kami na lang po ang nanghuhuli ng aming inuulam. So pag marami po kaming nakuha dito, nabibigyan po namin yung mga ibang kaibigan o kaya lahat po ng nakukuha namin, ini-stack po namin sa aming freezer. Na uulamin po namin yun ng ilang buwan din. Kagaya po ng mga isda namin dati, ilang buwan din na nakaano sa ref namin. Hindi naman po masisira pag frozen. Masarap din po. Pero ang kinikilaw po talaga namin yung galunggong noon na bagong huli at saka fresh na fresh po. Opo, okay po dito. As long as sinusunod mo po yung rules po nila dito, wala pong problema. Opo. Pag pumupunta po kami ng fishingan, talagang hindi po lugi ang gasolina namin na pumupunta kasi as in nakaka-boundary na po kami. Madami po kaming nakukuha. So, hindi po kami bumibili ng isdang ulam namin dahil puno po yung aming freezer kapag kami ay nakakachamba o sinuwerte po. Kaya ang binibili na lang po namin, karne na baka, manok at saka beef at saka mga gulay. So inaayos po ni kapartner yung aming tali dahil nalagot po, natanggal po dito sa may fishing rod. So ayusin niya bago na naman maikasa doon sa tubig.
nung huling punta po namin dito, ang dami po namin nakuha na sapsap. Sabi pa nga po ni partner, dahil puro sapsap po ang nakukuha namin, ibalik na daw niya, di ba? Nung huli. Sabi niya, sapsap na naman, balik na natin. Sabi ko, wag. Kasi ang iniisip ko, wala namang size yun. Kahit ilan lang kunin mo, pwede. Stock na po namin dun sa sa ref. Kahit hindi mo uulamin agad, hindi po masisira pag frozen. So, ang sinasabi ko na lang po kay Lakay, yan ang bigay ng Diyos, huwag mong ibalik. Kasi parang naanuhan po siya. Hindi pa po kasi namin natikman noon yung ganyan na klase ng isda. Pero nung natikman na po namin, ay ang sarap pala po. Lalo na po pag nagpriprito ako, ang ginagawa ko po, bababad ko na po siya sa asin na may tubig. Tubig na may asin. Kasi once nalalagyan mo lang po kasi ng asin yung ibabaw ng skin niya, hindi po manunuot yung alat doon sa sa katawan niya. So, ang ginagawa ko po, binababad ko po yung isda doon sa tubig na may asin na. Okay, Sir Carlos Corpus, thank you for watching. Ingat din po. Maluwang na po dito. Hindi po mahirap ang mag-stay dito ng ilang oras. Kasi as in, maganda po yung ambience ng lugar. At OPSM, we offer a wide range of treatments to your individual needs. Need support for your eyes after long periods of focusing? This little eye sensing visual lenses help provide optimum vision health. Just relax the eyes and aid visual comfort. So maraming salamat sa lahat ng nanonood. Shout out po sa lahat ng nanonood ngayong oras na ito. Maraming salamat hanggang sa susunod po na aking live video or uploaded videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. So titignan po natin yung yung ating ibang crab traps kung meron pong laman. Ayan po ang itsura ng lalaki na sand crab. Ang itsura po ng babae, kahit hindi nyo po tignan yung tiyan, yung brown po ang likod niya. So sa lagi po naming pagpunta dito at pagkuha ng crabs, alam na po naming i-recognize i-recognize kung alin po doon ang lalaki sa babae kahit hindi mo po tignan yung tiyan niya. Kumbaga, yung iba kasi ang tinitignan nila kung ano yung shape ng nasa tiyan niya. Yun din po ang una naming tinitignan dati, pero nung nalaman po namin na ganun po ang kulay ng kanilang mga shell, mula po noon kumbaga nag-bet na kami ni ka-partner kung anong crab po yun, kung babae ba o lalaki. Kaya mula noon po alam na po namin kung ano po ang gender ng ating crabs. Yan po. Ala, nakaipit yung ipit niya doon sa may pampano. Di ba, patay na man na po. May ice naman po kami dyan sa cooler. Kasi may cooler po kami. Kaya hayan po.
Physics. Can I use this one? Please? Only if you know what you're doing. Yes. Are you sure? Yes. Alright. Can I take it somewhere Yes. else? Hindi po nakaka-boring kasi marami pong tao. Pag low tide po walang tubig dyan sa may stairs. Ayan po, padating na naman po ang isang pasahero ng ferry. Every 30 minutes po kasi yan. Ha? Saan? Stop being a fight. Okay, first. Hindi kaya magkakawala yan. Hindi kaya makakawala yung ating crab. Ha? Kinuha ko. Kinuha ko itong ano. Hindi yung crab natin. Baka ngayon. Hindi ba giniginaw? Naglamin. Ginaw. Ay, makatuktok yung pagpayo. Balloon. Ay, naginaw. My God. 1, 2, 3. Saan na niya? 1, 2, 3. Ganda-ganda po dito. Libre po ang pumunta dito. Kaya anytime po pwede. Ang ginaw lang. Naglamben. Ano yan? Ala, ako bang pumunta? Hindi ka pa kasi kumuha ng lagayan mo. Ano yan, dilis? Dilis? Ay, tumatalon-talon po yung kanilang dilis. Yan, dito po, mahal po itong ganitong dilis dyan sa atin. Oo. Saan na ba? Ayan po. Mahal po yung ganyang kalaking dilis. Pero mamaya pupulutin. Parang may shrimp pa dyan. Ay, hindi. Anong isda? Ay, bream. Size. 3 po na bream pero undersize po siya. Ang legal size po kasi ng bream 25 centimeters long. Pero yan po undersize, kailangan pong ibalik natin sa tubig. 3 pa man din po.
Hindi po pwedeng kunin. Brim yan. Oo. Once na ma-checkpoint po tayo, makakalaboso po tayo. Mapepen. Dami po. Pero sa Pilipinas po yan, ay, pangpaksiw na po. Balik na po natin. Kailangan ibalik kasi bawal. Kulang sa sukat. Pero ito po ating dilis ay legal size. Pwede pong kunin. Pulutin mo na lang mamaya. Pag ginaw po dito mahangin. Hinay na. Kaya pala nakikita ng bata kanina, di ba? Nakatatlo po, pero hindi po pwedeng kunin. Pero pag dyan po sa atin, ay sus, ano na yun? Good size na yan. Pwede ng pangpaksiw. Meron po, dilis. Oh, yung dilis po, malaki na dilis po yan. Hindi po nila kinukuha, yung pinangpapain lang po nila, live bait po yan ng mga taga rito. Ha? Naglapit. Daming dumi. Puro dumi ang nasagat. Ay, nako. Yeah, it's okay. Yeah. Marami din po nagkakaslit dito. Meron din po doon. Taga Putirin, no? Putirin yung nagkakaslit sa kanila. Ayan po ang hilig ng aking kapartner. Kaya kahit ginawa ko, nandito po ako, sumasama sa kanya. Minsan po nakachamba kami dito ng dalawang malalaki. Pero ngayon po, meron lang yata. Ayun o, dilis ulit. Dalawang dilis. Asa ba yung isa? Ilagay sa o, dilis na naman po. Mahal kaya yung ganyang kalalaking dilis sa Pilipinas. Oh, ang lalaki po. Yan. Dilis. Pang ano na yan? Okoy. Alay ko. Pag okoy.
Dati po dito kami kumuha ng shrimps. Ang dami po talagang shrimp dito. Pag season po niya talaga. Kasi ang simula po yata ng shrimp dito is April po yata. Basta nasa may March to, di ko po alam kung hanggang ngayon. Pero may konti-konti pa rin po. Ganyan na po yung kanyang kasnet. Shout out pala kay Ma'am Jo sa Jo at Rock Salazar. Kay Ma'am Jo Corteda Salazar. Salamat sa panonood, ma'am. Nandito po kami sa fishing site namin, ma'am. Oh, nice. Ang ganda ng pagkakatapon niya. Kasamahan po namin dito ang nagkasnet. Tignan po natin kung marami siyang makukuha. Parang madami po yata na gumagalaw sa kanyang dito, maraming syempre gilid na po kasi dito. Opo ma'am, yung pinuntahan po namin kahapon sa open sea po yun doon sa Gold Coast. Balang nakuha po namin ay dalawang needlefish. Yung needlefish po, kung ang tawag dyan sa atin, layalaya tayon. Yun po ang nakuha namin doon sa Sun Bypass Jetty hapon sa may Gold Coast. So, ngayon, napag-isip-isip po naming manguha o mag-crabbing po. So, nandito po kami para magkasa po ng crab traps. Kaya meron na rin po kaming nakuha na isang pasok na sand crab male, tapos yung sapsap po na kung tawagin pag lumaki po yun ay pampano. Ang ganda yung pagkakaan. Inaantok na po ako kasi kanina pagkatapos po ng live streaming natin, naligo po ako, nag-ayos bago po kami pupunta dito, pero nakarating po kami dito alas 7 na po ng gabi. Kaya syempre hindi na kami nakalimuto, kaya ginawa po namin ay bumili na po kami na pagkain doon sa town po ng Victoria. Town po dito, dyan lang po sa may labasan. Hindi ko naman po pwedeng i-focus ng lalaki kasi may mga puti rin na mas sensitive. Kaya ganito yung Ma'am Jo, sipag po talaga si kapartner Maroon. Kaya nga po, dami po namin mga videos na nakakuha ng mga malalaking isda. Kaya po, kahit na ayoko sa punta dito, syempre, gusto niya. Tingnan niyo po yung bungaran. Oo. Ilagay mo na doon yung ano. Sige po.
na po si ka-partner dito para kunin yung aming gasnet. Kunin po ako dun sa loob. Kasi yung mga gamit namin po dito ay doon yung kariton at saka yung mga nandun sa box po wala pong babantay, so kailangan po doon, kaya malakad po tayo pupunta sa waiting area ng ferry station. Diyan po yung nakuha namin. May ulam na po kami. Ito yung bag ko. So hanggang sa susunod ko pong live,